ito si Dorel, pumupunta to sa bahay namin minsan. Tapos may nakakita daw siya. Explain mo nga, Dorel. Meron kasing sumisilip sa may pintuan. Parang may sumisilip. Sa mga stories na to, do you think it will affect your job as a nurse on that day kung Mas natatakot ako sa tao kaysa sa multo. Tama. Kasi mga tao pwede ka talaga nilang saktan eh. Huwag mo talagang takutin yung self mo. Yun talagang number one. Kasi pag natatakot ka, parang doon na lumalabas yung mga hallucinations, visions sa mind mo na pwede mong gagawa ng interpretations. This episode is sponsored by TransferGo Philippines. Kung gusto niyo magpadala ng pera sa Pilipinas na safe at abot kaya ang padala mo with low fees and high exchange rates, i-TransferGo na yan. What's up mga ka-nurse squads? It's another day, another nurse. This is Siege Manto, your digital nurse from London. And I'm EJ. I'm a nurse photographer here in the UK. And this is a show created by nurses for nurses. This is the Nurse Show! Oh, ayun. Ay, charis. Bro, kumusta bro? Ayos lang bro. How are you? I'm good. I'm so excited sa guest natin ngayon. Yes, of course. And before we introduce our guest, bro, may gusto lang akong pasalamatan. Yeah? Yes. Just wanna thank TransferGo Philippines. And kung gusto niyo magpadala ng pera sa Pilipinas with low fees and high rates, i-TransferGo na yan. TransferGo. Thank you so much. Okay. Okay, so bro, ang topic natin today is all about Ghost Stories Hospital. Oh. Di ba? Ang saya? Ang saya niyan. Kaya ito, excited talaga ako sa topic kasi ito yung parang, wow, parang, matagal na tong gustong pag-usapan ba? Kasi parang yung topic natin mostly is about nursing. Let's a little bit of outside nursing. Nursing pa din, pero hindi yung paramedical na mga topics. Very interesting yan kasi alam mo sa hospital, pag nag-work tayo, lalo na pag night shift, marami talagang mga ghost stories. Exactly. Buti na lang wala kaming night shift ngayon kasi sa bahay lang. Anyway. Sige, introduce na natin bro. Etong excited na siya. Etong guest natin is, siya lang naman yung champion ng Summer Together Festival. Karaoke 2025. And isa siyang theater nurse from Kings Lane. Everyone, please welcome Dorel! Woo! Hi Dorel. everyone! Hello po. Thank you Hello, for... Dorel. Thank you so much for coming. Huy, ako ang mag-thank you sa inyo for the opportunity to show me. Show me. Yes. Pero how are you, Dorel? How is your travel going to London? Very cold. Very cold, surprisingly, di ba? Ngayon na day. Kasi it's summer na dito sa UK. Pero ang maginaw kanina umaga. Kasi 5 a.m. kasi ako nagising. As in. But yes, thank you so much. Ang aga niya nga dito dumating bro. Maliligo pala ako, nandito na siya eh. As in, kasi excited nga siya. Isama ko na nga sana, maliligo ako eh. Hoy! Charis. Pero yun. Pero Dorel, for the record, kasi diretso na tayo sa topic. Sige. Meron ka bang third eye? Yan ang... I think so. I think. Tas third ear. Third party meron? Wala. I'm very loyal, Charis. Pero wala akong ano. Pero So, yun, I think may third eye ako. Kasi parang... Pero hindi ako naniniwalaan before. Kasi, to tell you honestly, parang... Nung high school kasi ako, parang yung mga friends ko, yung may kinukwento about ghosts, paranormal activities, tas matatakutin kasi ako. So, sila yung mga third eyes ko. So, if ever na yung meron kaming pinupuntahan ng mga madidilim, na something scary, ganyan, sila yung palagi kong tinatanong na, mayroon ka bang nakikita, ganyan. Pag sinasabi nila, doon ako natatakot. Akala ko, hindi ko siya, kasi sabi nila, lahat tayo may third eye. Lahat tayo may third ear. So, it's just a matter of kung ano, how do you... open ba or Oo. close? Tapos may ritual daw or something or may action na para mabukas yun if ever. Kayo, na-try nyo na ba yan? May friends mali ba? pala yung question ko. Dapat open ba yung third eye mo? Dapat pala ganun yung question. Okay. Siguro, I think, malalaman nyo mamaya. Sige, a little bit of background muna, Dorel. Saan ka ba sa Pilipinas? I am from Cebu. Yes. Cebuano. Yes. Oo. And kailan ka nag-nurse? I mean, kailan ka nag-graduate? Nag-graduate ako 2012. Na-register ako 2013. Kasi sa school namin, parang kailangan mo pang mag-take ng mock exams para makatake sa July and December na
board exam. Unfortunately, doon ako sa December na punta. So yun, tapos after nun, hindi pa ako nag-nurse. Kasi parang ang feeling ko, gusto ko muna mag-rest before akong mag-get into nursing talaga. So nag-freelance dance choreographer. Dahil dyan. Wow, dahil dyan, sasayaw ka. May sample. Actually guys, hindi talaga to ghost story. Dance story pala to ni Dorel. Anyway, tapos nun, turo ka ng dance. Oo, nag-dance choreographer ako. Mga 2 years ata. Kasi sa Philippines, nung time na yon is mahirap pumasok ng hospitals. Kailangan mo pa mag-volunteer. Or magbayad. Yes, hindi natin sabihin. Yes. So yun, so mahirap makapasok. So at nung time na yon parang okay, tingnan ko na lang maghanap ako ng ibang way how to earn money. So yun, nag-dance choreographer ako. At while doing that, may mga, 'di ba may mga auditions din sa atin ng mga shows sa ABS at GMA, nag-auditions din ako, so mga ganyan. So parang I put myself out there to explore myself. Pero yun. And then nag-work ka sa hospital. Yes, nag-work ako sa hospital. Anong area mo? Medical surgical nursing. Maraming kwento dyan na ghost stories, bro. Medical. Yes. Sige. Since nag-student ka tapos nag-work ka sa hospital. Let's start with your college as a college student. May mga na-experience ka na ba na horror Shurva Bells? Actually, nung college is wala pa masyado kasi yun nga, doon ako sa mga friends kong kasi meron akong friends talaga na may third eye. So doon ako nagre-realize sa kanila. Open yung third eye. Talaga super open kasi malalaman talaga nila. Gising para nagkape. Ganun, charis. Pero yun. So like for example, kasi dancer din ako sa school namin. So late practice kami, mga 11 or 10 o'clock in the evening. So sa mga venues na nagpa-practice kami, talagang doon akong nag-aasa kanila na meron ka bang nakikita dito? Kasi doon ako natatakot. Kasi baka meron akong maganyan or mag-kick. So matatakotin ka talaga? Oo. Kaya hindi ako nanonood ng horror sa bahay. Pero nung bata ka pa, open na ba yan? Or hindi talaga. Like, hindi ako natatakot. Wala kang may experience na may nakita ka? Wala talaga. Never. May mga kwento, pero wala talaga, promise. So, what was your, pinaka-first experience mo na nakita supernatural talaga yung iba. Hindi siya, parang out of this world siya. Yung sa school namin. So, after dance practice namin, mga 10 or 11 na yun, parang papababa na kami sa stairs. Tapos kami, parang pag nagtitinginan kami, tapos tumakbo kami. Nakita niyong lahat? Nakita namin lahat. Mga ilang minutes or ilang seconds lang yun. Mga 5 seconds ata. Pero maganon siya eh. Okay. So, walang ilaw pero nakita niyo. So, bright pala siya. Bright siya. Diyos ko. As in, sabi ko, oh my God, totoo pala to. Totoo pala. Or blank naman yung nakita mo pa. Or blanks. Nung sa student pa ako. Nung nag-start na akong work sa hospital, first hospital ko, doon ang medyo, okay, this is the real deal. Ganon. What happened? First experience is, kasi sabi nila, every hospital daw, meron daw yung parang black angel. Narinig ko na diba? Parang si kamatayan, ganon? Parang ganon. Which is totoo pala yan. Sige. Totoo anong yun. Experience mo doon? So, di ba medical surgical ako? Meron kayong story na gano'n? May story. Marami. Meron ba? Sa hospital nyo, meron ba kayo na-experience na gano'n din? Nag-work kasi ako sa government hospital, sa Bicol. So, napakarami ng mga ghost stories doon. Meron yung tipong may nag-opera, pero wala namang tao. Parang may naglalakad na doktor. Totoo? Oo, meron. Pero saan ka na area? Sa ako medical ward ako before. Medical Tapos ward. nag-ER ako. Nung sa ER ako, may minor kami doon, parang minor operating room. May isa kasi akong ka-work na may third eye, open yung third eye niya. Nakita niya pag bukas niya ng pinto, may doktor na nakatayo. Na doon, may ginagawa. Diba? Tapos anong ginawa niya? Wala, parang nasanay na siya eh. May mga time kasi na nung kinausap namin siya, di ka nagpanic. Sabi na, saya na ako. Kasi nung bukas talaga yung third eye niya, may mga time daw na nag-attend siya ng isang occasion, for example, birthday party. Hindi niya alam kung sino yung buhay sa patay. Kasi naghahalo-halo, nagsasalubong-salubong sila. Yun nga din. Yun yung sinabi ng kasamahan ko. Pag may mga, kasi parang merong movie na ganyan, yung parang sa 10 people na nasa isang lugar, parang 5 doon is hindi tao.
or 4 or parang sabi according to Reader's Digest parang ganun. Parang ganun. Oo, mayroon daw ganun. Pero syempre, siguro yung mga may open na third eye, yun lang yung makikita. Pero mismo ikaw wala ka na experience. Ako wala akong na-experience. Meron na syempre yung time na parang natatakot ka kasi parang kinikilabutan ka, pero yung makita ko talaga wala ako. I don't want to experience. Siyempre, ayokong buksan yung... At dahil dyan, buksan natin. Kwento mo yung kamatayan. Si kamatayan. So, ayun. Kasi sa floor namin, dalawa yan A and B. Medical surgical. Always talaga yan. I mean, not all the time, pero majority of the time. Not all the time, majority of the time. Basta yun. Not all the time? Ano yun? Ang daming mga prepositions. Prepositions ba yun? Hindi ko alam. Pero yun, pag may mag-code or arrest sa kabilang area, automatic mag-chain yan sa kabila. Kasi Lilipat si kamatayan. Pero nakita mo personally yung black shadow? Yes. Yung totoo ba yung may dala siyang Hindi. Shadow lang siya. Hindi, actually si Dorel yun. Ako talaga yung nagdala ng Ako talaga nagdadala ng ganito. Anong tawag doon? Scythe? Scythe. Ano lang siya, nung nakita ko siya, alam ko kasi, nalaman ko na magko-code. Parang nafe-feel ko na magko-code ang kabila or kami. Kasi parang yung setup ng hospital floor kasi namin is nurses station sa gitna, tapos ito na yung rooms. So, andito ako, tas dun sa parang farthest ng site ko, may nakita kong shadow na nag-move sa kabila. So, nung nakita ko siya, sabi ko, guys, magko-code. Nag-code talaga yung kabila. Teka lang, pero open na yung third eye mo noon. Hindi pa. Hindi pa. Parang feeling lang. Parang feeling lang. Baka kagising lang kasi medyo shadow pa lang nakita mo. Pero graveyard shift yun eh. Hindi ko alam. Pero yung feeling ko, ewan ko. Kaya di ba sa hospital, minsan, sunod-sunod ang code? Oo. Di ba? Parang after an hour, meron na naman isa. Kasi nag-rounds daw si kamatayan. Yun nga. Kasi doon yung kwento ng friend ko hindi ako yung ka-groupmate ko. So ward 9 yung sa Vicente Soto sa Cebu eh. Public hospital din, bro. So ward 9, medical ward siya. As in, nakikita niya talaga yung si kamatayan. Tapos pumunta sa top sa bed. Pero hindi nakita yung face. Hindi, pero pakita niyo black talaga na black na image talaga. Tapos pumupunta sa head part ng bed. Tapos alam niya na mamamatay yung pasyente kasi nakita niya yung sa kamatayan. Para yun na yung signal, no? Totoo siguro kasi same stories ba sa? Ewan ko din. Basta yung sa amin talaga is chain talaga siya. Like code ang kabila ay alam na namin magko-code kami. Kaya prepared talaga yung e-card every time. Refill talaga yun every time. Pero yun, another may experience din ako, same pa rin, dun pa rin na nag-rounds ako yung charge. So, di ba, uso yung handbook, sulat ka ganyan. Tapos, ganyan. Sulat ka. So, ganyan, sulat ako. Tapos, alam namin walang tao dyan na room. Vacant na room. Pero may narinig kaming nag-uusap. Sino ba yun? Ano, Tagalog? Bisaya? Hindi, parang... Chinese siguro yun. Kung ano yun? Sabi ko, kapasok nga kayo. Tapos kami, natakot na kami. Huwag na natin pumasok. Start pa lang ng duty natin. Takot na tayo. So, ayun, hinayaan na lang namin. Pero, pag talagang nagpapasbay kami doon, talagang meron talagang nagsasalita. Sabi ko, oh my God, kailangan na ba nating pasukin to? Mamamatay na ba tayo? Charis. Pero yun. Pero and then, until in the morning, parang doon na nag-stop nung mag-start na yung morning shift. So, mayroon talaga mga Meron talaga yan. Kasi sa hospital naman nag-work ako, may doktor, may nurse din. Nagra-rounds din. Diba? Kumukuha ng vital signs. Tapos pagdating nung work ko, kukuha ng vital signs. Kami kakakuha pa lang. Oy, totoo yan. Parang ganyan. Nag-BP yung multo. Gano'n BP sa akin, gano'n. Totoo yun? Nag-BP talaga sa pasyente? Nagkuha doon ng vital signs nga eh. Hindi ko na-experience. Tinanong din namin yung kabila. Ganon din daw. Kasi kung isa lang, baka nag-hallucinate na. Sabi, kakadaan lang dito ng nurse. Parang dalawa lang yung nurse on duty nung time na yun. Functional nursing Functional, sila. Isa lang talaga nagbabayad. Pero at least tumulong eh. Oo. Ay, okay na pala yan. Okay na yan. Check. Pero hindi mo nag-charting. Hindi pala nag-chart. Ay, oo nga pala. Dapat tinawag. Dapat na lang. Ano yung vital size nung kinuhanan mo?
Pakisulat nga. Nag-blood sugar pa, no? Oo, di ba? Pero yun. Pero yung kwento ng friend ko is iba din. Same nurse siya. Pero ang nangyari is parang nakausap niya talaga. Sabi niya, ay, ako nang bahala dito sa patient na to. Sabi na naman nakakasama, sige, ka na bahala. Ganun. Ay, lumagpas sa wall. Tumagos sa wall. Sabi, ano yun? Gumanon siya kasi graveyard din. Palay talaga, graveyard shift may nangyayari, no? Huwag na lang tayo mag-graveyard shift. Bro, parang yung nurse na pang-apat daw na night shift, di ba? Parang, sige, mag-night ka pang isa, tatagos ka na sa wall. Yun nga. Pero legit pa, totoo pala yun. Totoo pala yun. Pero yun, parang nakaka-curious din if ever na dahil lang ba yun sa ating mind? Dahil burn out ka na. Or exhausted ka na parang nag-hallucinate ka ng something or totoo ba siya? So, yun yung dilemma if ever na may experience ka ng ganun. Ngayon, Dorel, dito sa UK, yung hospital mo, sa Kings Lynn, di ba? Ano siya, lumang hospital or modern hospital? Luma siyang hospital. District hospital siya. So, may experience ka din? Mismo sa hospital, I think, wala pa. Wala pa. Oo. Kasi feeling ko din, parang ang isip ko din, parang, hindi ako matatakot. Kasi, baka mag-i-English. Yun na. So, sa isip ko, baka yung multo dito, ibang European. Hey, mate ka dyan. Pagod ako. Parang ganun ba? So, parang hindi ako natatakot. Pero, kasi sa accommodation ako nagstay sa hospital. So, malapit lang sa hospital. Meron akong na-experience doon. At yung makasamahan ko. Ano naman? Yung sa akin naman, sa room ko is parang, yung lampshade ko naka-on. Kasi nagsiselfon pa ako, ganyan-ganyan sa gabi before matutulog. Bigla na lang siya nag-off. So, nag-off siya. Sabi ko, baka ano lang, low-bat. Baka low-bat. Pero hindi, plug kasi siya. So, ginanon ko, on, off, hindi, ayaw talaga. Ay, nagalit ako kasi hindi pa ako tapos sa ginagawa ko. So, nagmumura ako, gano'n. Gumano ako, bakit hindi pa ako tapos dito? Ay, umilaw ulit. O, diba? So, ano yun? So, coincidence? I don't think so. Charis. So, hindi ko alam. Pero yun yung experience ko. Tapos mga, same din, may kumatok sa 3 a.m., 2 a.m., sa kwarto ko. Parang sabi baka nila, yung housemate mo. Hindi naman siguro. Ang ganda ko, Charis, hindi naman. 2 a.m. Dorel, pero ngayon, masasabi mo ba na open na yung third eye mo or like slightly open? Slightly siguro. Kasi parang ayoko siyang i-fully open. Pero kung gusto mong i-open yung third eye mo, alam mo kung paano? Hindi. Kasi may mga friends ako na hindi. Pero sabi nila parang ways daw yan. Oo, parang siguro yung mga I invoke my rights for self-incrimination. Di ba yun? Or I invoke myself to open my third eye. Mga ganun. Ano yun? Parang may chant kang sasabihin. May chant, pero ganun pala. I invoke, pero nasa... Para sa husgado. Ewan ko, basta may sasabihin ka na i-open ko yung third eye ko, tapos mag-open siya. Hindi ko alam. Hindi ko na-try kasi natatakot ako baka kasi sabi nila if ever open yung third eye mo tas malalaman ng mga paranormal people, paranormal mga churvalu, lalapit talaga sila sa iyo tas magsisik ng help. No. Yun yung kinatakutan ko. Kasi busy ako sa trabaho, busy ako sa life. Wala kang time para mag-help. Kailangan ko muna tulungan sarili ko. Oo, yun. Pero ano, like, gusto nila mag-help saan? Help kasi may different types kasi of, let's say, ghosts. May ghosts na lost souls, na may mga unfinished business dito sa world natin, na hindi sila makapunta sa purgatory or purgation or sa destination. So, kailangan mo silang tulungan. Meron ding iba na magpapanggap na tutulungan mo sila, pero kukunin ka pala nila. Na-silent ako. Paano mo yan nalaman? Paano mo nalaman na ni-research mo ba? Sa mga movies. Akala ko may movies lang. Sa movies, sa mga documentaries, mga ganyan, na parang meron talagang mga ganon. Tapos doon ako natakot kasi what if talaga na i-open ko or kita tayo i-open natin tapos may maganon. Tapos didamay yung family, ay doon ako natatakot. Sa tingin ko, yung pag-open niya, parang curiosity. Parang for example, ako medyo, ayoko naman na, pero parang half-open na. Bakit ba masabi na half-open, bro? Kasi parang may nakikita ka ng hindi pa, may friend kasi ako na fully open. Nakikita niya yung mga dinadaanan, nakikita niya, ito may dati dito, may ano yan, parang palasyo dito. May mga ganun ng eksena na fully open na. Sabi niya, dati daw, hindi pa yun fully open. Parang dati may sumisilip lang sa pinto, parang may ulo, ganun. Parang dahil curious siya, kinakausap niya daw. Tapos?
Hanggang dahan-dahan, nag-respond. na-open. Sabi niya, ano daw, delikado daw pag parang nakasilip lang yung ulo. Kasi? Parang may gusto, parang humingi daw yan ng tulong. Nakinatry mo na? Parang ganun. For example, nasa visual field mo, na may bintana, tapos may ulong ano sa'yo. Yun, parang humingi ng tulong. Kinausap niya. So yun pala yung sa bahay. Kaya nakakatakot pang may friend na sasabihin sa'yo. Di ba? Nag-iinuman kayo, tapos biglang... may sumisilip, ganon. May sumisilip pala. Oo. Okay lang kung European, di ba? Medyo, sige, labas ka, sali ka rito. Kakapagod, mag-English. Bro, ito si Dorel, pumunta na sa bahay namin minsan. Tapos may nakakita daw siya. Explain mo nga, Dorel. So ngayon, sa bahay mo dito sa London? Doon. Oo. First time kong pumunta sa bahay nila. Tapos nung pumunta ako, para nagkukuntuhan lang kami sa sala, may nakikita ako sa my door na sumisilip. Ko shadow. Akala ko malikmata lang. Hinayaan ko muna. Pero panay talagang sumisilip. Kaya sinabi ko sa kanya, sabi ko, may kasama ba kayo dito sa bahay? Tapos sabi niya, bakit? Meron kasing sumisilip sa may pintuan. Pero may sumisilip. May sumisilip. Sabi ka naman para magulo. Pero may sumisilip doon sa pintuan. Totoo siya. So may sumisilip sa pintuan, sabi ko, meron daw, kinonfirm niya na may kasama sila. Tapos sabi niya, masama ba? Hindi naman, parang yung aura niya, hindi naman siya masama. Kasi may ganun daw yung parang, may yung mga makikita, either, ano ba sabi nila, white aura or black aura? Pag white aura, yung nakikita mo, good souls yun. Pero kung more on bad aura yung nakita mo, black orbs, mga evil daw something yung mga nakikita mo. Yung sa akin naman is parang mix. Kasi pag feeling ko na heavy yung feeling ko, yun, parang may something diabolical, violent. It's parang violent sa isang place. Pero yung sa place nila naman wala naman. Parang gaan lang, okay lang. Ikaw, Sitch, wala kang mga experience? Wala akong experience kasi super close talaga yung super close yun. Pero yung may mga kasama or ka. yung mga teacher, matakotin ako. Pero one time nung nagklase kami, ano namin subject, cardiac ata yun, topic namin. Tapos yung teacher namin, cardiac ba yun or baka minor subject ng student. Yung teacher namin parang nag-discuss siya. Yung last subject. Tapos alam mo naman school kasi namin bro, yun yung parang headquarters ng Japanese ng World War. Kasi luma na yung school namin Shout out Cebu Normal University. Tapos yung last subject namin, tapos nag-discuss siya, kunyari, sabi niya, 10 blah blah, tapos number 5 pa siya, bigla siyang, okay, let's finish na. Parang, let's continue tomorrow. Tapos, nung salabi niya, nakatingin na siya doon sa likod. So, the next day, sabi niya, alam niyo guys, bakit ko tinigil? Kasi may iba kayong classmate. may iba daw na classmate doon sa likod. Kaya, tinigil. Buti na lang, hindi niya sinabi na, guys, ulit na tayo kasi magpapanik kami ba? So, yun pala. Tapos, meron ding sabi nila pag sa hospital, pag nasa elevator ka daw, sa lift, pag uminto daw siya sa isang floor, tapos bumukas, na walang tao, na papasok. Meaning daw doon, may pumasok daw na spirit, yun ang sabi nila. Pero na-try ko din alam mo sa Chongwa, na-try ko sa 9, ano ba yung last floor sa Chongwa? 10? Parang 10? Pas 10. Na-try ko yung 9th floor, 9th floor ba yun? Bumuka siya, super lights off lahat. Ewan ko kung bakit, pero bumuka siya. Tapos yun, super takot kami as in. So siguro may pumasok na siguro na spirit that time. Yung sa amin, same hospital, pero sa ground floor siya, parang lang siya, parang umopen, tapos close, open, close. Tapos gumanon na kami, open, close. Hindi, natakot kami kasi, bakit ayaw i-open? Tapos natakot kasi kami, pag mag-pass kami, baka iganon kami, final destination. So hindi kami, parang hinayaan na lang namin, buti na lang may pumasok. So bigla na lang siya nag-open. So, oh my God, ano naman yun? So graveyard pa rin yun. Pangit talaga ng night shift, no? Charis. Meron talaga yan sa hospital, bro. Kasi ang census everyday, lalo sa government hospital, ang daming namamatay everyday. So, naniniwala ako na yung soul nila, nandyan pa. Kasi share ko lang, may experience naman ako, yung lola ko namatay. Tapos, nung namatay siya sa hospital, yung day ng burol niya, yung pinsan ko kasi, yung first cousin ko, doon siya nag-work sa hospital. So, yung day ng burol niya, syempre, wala siya doon sa hospital. Dahil nandun siya sa burol ni lola. Nung pagbalik niya,
after ng burol, yung isang nurse doon may third eye. Sabi niya doon sa pinsan ko, Bebs, si lola mo nandito, ikot ng ikot, tiyatanong yung mga nurse. Ngayon, kinausap daw nung nurse. Kinausap ko si lola mo, sinabihan ko na, Nay, di ka po nila naririnig. Kinausap niya. Sabi daw ni lola, hinahanap ko si Bebs. Sinong Bebs? Yung pinsan ko. Which is nandun yung time na yun, nandun sa burol niya. Oh my God. Kaya naniniwala ako, nandun pa yung naiwan yung nandun pa soul. yung soul niya. Hindi niya alam na patay siya. Hindi niya alam na matay siya. Parang may ganun, no? Hindi niya alam patay siya. Parang gusto kong ma-experience yun. Pwede mo naman i-open. Hindi, ayoko. Nakakatakot yung mga ganun. Pero you think, guys, sa mga stories na to, do you think it will affect your job as a nurse on that day? Kung, for example, may makita kang multo, uwi ka ba? Or kukontinue ka ba? Kunyari, may kukunin ka doon na or may pasyente ka doon sa last room sa hallway. Tapos hallway may nakatayo na black lady or white lady. You think pupunta ka pa doon? Siguro ako, sa experience ko, magko-continue pa rin ako. Pero, hindi, magpapasama ako. Pasama ka. Kasi pag namatay ako, dalawa kami. Hindi, magpapasama ka kasi CD drug. Double check, di ba? Dalawang nurse. Okay, mag-double checking muna tayo kasi... Double checking muna tayo kasi doon tayo sa room pero hindi niya alam. Hindi na alam. Sana yung meds? Paracetamol. Pero hindi. I mean, hindi. Magkukontinue pa rin ako kasi parang mas nakakatakot ang mamatayan. Hindi. Kaysa magkamali. Oo. Hindi, I mean, for me lang mas, hindi kasi sila nag-harm ata sa iyo. Mas natatakot ako sa tao kaysa sa multo. Tama. Kasi mga tao, pwede kan talaga nilang saktan eh. Yeah. Whereas ito is hindi naman. Nagpapakita lang. Kahit ako ever since nag-night shift ako, kahit nung sa Bicol ako, nag-nurse ako for longest time. Nag-night shift ako lagi. Parang ready ako sa mga ganyan eh. Na kung may makikita ko, okay lang. Pero dahil sa pagod mo, parang bala ka na dyan. Parang hinahayaan mo din, no? Gusto ko tapusin yung shift ko, no? Tapusin ko yung shift ko. Pagod na ako. Pero, anong tawag nito? Pero hindi talaga natin maiwasan na talagang... naniwala din ba kayo ng mga witchcraft? Ako naniwala ako. Ng witchcraft, oo. Kasi na-experience ko din yun eh. Ano yun? Ikaw yung pinakulam ka? Or napakulam ka? Hindi, ako Kinulam yung ka? kinulam. Oh my God, makikita niya to. Hindi ko alam. So, alam mo yun, shout out sa nagkulam sa akin. alam mo yun kung sino nagkulam sa'yo? Alam ko. Kasi, ano mo nalaman? ganito yung situation is, kasi bago pa ako noon, every PM shift, kasi yung shifting namin is morning, PM, and night shift. PM shift ako, ang PM shift, sila yung responsible na magkuha sa 24-hour medications ng mga patients. From the pharmacy? Pharmacy. So, tapos, hindi ko nagawa kasi sobrang busy, tapos bago pa lang ako. So, mga 11 matatapos yung namin, 12 ko na talaga natapos lahat. Sabi ko, i-hand over ko sana, pero nahihiya ako sa night shift. So, ako yung gumawa. Late na akong nauwi. So, bumaba ako sa pharmacy. So, sinabi ko doon, pwede kong kukunin yung mga medications namin. Sabi nung pharmacy namin, mamaya na lang, kasi may ginagawa pa siya. So, sinabi ko doon sa sa night shift namin na kasamahan, na mamaya na daw kasi may ginagawa pa daw siya. So, hindi, kailangan na namin yung medications, ganyan-ganyan. Parang na-escalate siya. So, after ng escalation, parang nagalit yung nasa pharmacy. So, nung nagalit siya, parang, oh my God, parang may something fishy. Tapos, yung kasamahan niya pala doon, alam niya pala na may potential, may experience yung cherbables ng mga cherbabels. So, parang binabalaan niya ako. Tinawagan yung floor namin na pakisabi ni Dorel na beware. Ganyan. Beware. Sabihin, nangkukulam yun. Oo, beware. So, natakot din ako. Pero hindi ako naniniwala at first. Pero sinabi ko sa parents ko. Sabi ng mama ko, okay, tawagan na natin yung uncle mo. Bakit? Kontra kulang. Bakit? Bakit tatawagan? Tapos nung tinawagan na, okay, may pinuntahan kami. So, mga pinuntahan namin, ayun, siya yung parang, mangkukulam siya, pero para siyang in a good way. Di ba may bad witch, good witch? Ganon. Tapos yung bahay niya is puno ng mga santo, mga santo ninyo, ganyan. So, nagpa-evaluate.
Nagpa-assess. Nagpa-assess o nagpa-consultation ako with prescription. Tapos so gumanon, tandaan ko pa yun. So, parang katabi ko yung maghanap. Sabi nung headmister, something, sabi niya, pakihanap yung nag-ano nito. So, gumanon yung babae. Okay. Gumanon siya. As in? Hello. So, sabi ko, oh my God. Tapos, sinabi niya, okay, may tatlo. Tatlong candidate, top 3. Hindi, tatlong. Parang, anong Tagalog sa gisugo? Inutusan. Tatlong inutusan. Ang isa is, para yung, may something sa tiyan ko. Yung isa, para ma-terminate ako. Yung isa man is talagang tatapusin yung buhay ko. Grabe magalit sa'yo. As in! Kasi, natalsik siya eh. Natalsik siya. Ay, hindi pa pala. Parang under investigation siya. So, yung tatlo. So, ang ginawa niya, okay, isumbalik natin. Parang i-reflect ba? Gumagano siya. Gumagano. So, oh my God, totoo ba ito? Oo, reflective shield. Tapos, may binigay siya sa akin, which is dala-dala ko until now. May reseta ka. Certificate. May certificate of candidacy. Hindi, may necklace. May necklace. Pang-kontra. Yun. Pang-kontra. Antay-barang. Antay-ganyan. Antikulang. Dala-dala ko pa rin every time. Asaan? Andiyan sa bag Pasutin ko. mo baka Hindi, matayo na bro. Hindi naabot Wala, ng wala signal kasi. Wala signal. Sa UK ka Wag na ka, eh. mayroon silang wifi, mayroon silang Starlink. Sa bagay, mabilis Hindi, na ngayon. kasi andyan sa Ay, ang akin. kulam ngayon, digital na. Oo. Ay, hindi. Andyan pa rin eh. May infrared yan. Infrared. Pero yun, andyan ko pa rin Digital yan. kulam na, Duran. Oo. So, ginanon siya. Sumbalik sa kanya. So, nangyari sa kanya. Na-terminate siya. Na-terminate siya na anong isa? May ano sa tiyan. O, buntis siya. Tapos namatay siya. Hindi siya namatay. Bakit? Hindi na-reflect totally. Siguro. Baka powerful din siya. Oo. Baka hindi reflect naman niya. sinobrahan ng ano mo. Siguro, hindi naman. Baka naawa din. Pero Kasi good man yun, di ba? Oo, good siya. Pero nangyari talaga siya ang na-terminate, hindi ako. totoo talaga siguro yan. Pero takot ka ba? Hanggang ngayon, takot ka sa kanya. Hindi na. Hindi Pero na. sigurong pag na-remember ko, doon ako parang gumaganon ako. Hindi, takot kasi nandiyan si Uncle eh. Kung hindi ka natakot, sige, name drop mo nga. Hindi pwede. Nakalimutan ko na yung pangalan. Pero pag na-remember ko talaga, gumaganon, kinukukuha yan, ginaganon ko siya. Sinusuot ko siya. While natutulog, while mag-work, talagang sinusuot ko. Pili mo kasi ngayon? may protected ka pa nandiyan siya Protected lagi. pa rin ako. Oo. Although siguro sa iba, parang hindi yan totoo, pero, well, there's no harm in believing. Tama. Okay lang naniwala ka talaga. Meron nga daw na makita lang yung anino mo, kaya ka ng kulamin. Oo, pwede Ba, din. pumunta ka sa isang lugar, sa probinsya, tapos nakiinuman ka. Gusto ka Yun ng nga. kulamin. Uso Akala daw ko yan sa lang, province. akala ko kailangan ng buhok. Yung iba daw, di na. Hindi na? Powerful na talaga. Powerful na sila. daw. Tapos yung ang iba dyan, yung gamot, babalik ka sa kanila. Sa lugar na yun. Ay, parang parang- ano ko yan. Parang na ano Yung ko negosyo yan. na rin, no? Oo. Business na. Pero yun, may modus din ganyan ata sa Cebu. Modus din. Modus talaga. Hindi kasi parang may part sa Cebu na parang, ewan ko if totoo ha, parang may part doon na parang kakain ka ng something sa kanila, tapos sasakit yung tiyan mo, tapos babalikan Yung mo. may parang may lason yun. Lama. Tapos sila lang makakagamot nun. Oo, yun. Babalik ka doon. Kaya mahirap pag pumunta ka tapos hindi mo kilala, kumain ka. Yan yung ano nila, tourism. Yun ang ano nila. Part yun sa tourism nila. Huwag kayo kumain dito. Pero maganda ang experience. Charos. Pero ngayon, hindi ko alam kung uso pa ngayon sa technology ngayon. Ako din. Feeling, ay, ewan Digital ko. nga. Busy na daw eh. Sabi nila sa Facebook, pag may picture lang daw sa Facebook. Naka-Facebook na daw kasi lagi yung mga ano. Ayun nga eh. Picture lang daw sa Facebook, pwede na Pwede daw. na. Oo Yung nga. kulamin. So, grabe pala yung mga mga experience ng mga nurses sa hospital or outside hospital. Pero Durel, ano yung masasabi mo, ano yung parang tips or tricks na pwede mo ma-share sa mga nurses na para manage nila yung trabaho nila or yung life nila even with this ghost stories or mga kulam stories. Na continue lang with their with their stick to, paano ba i-explain? Yung parang, ano ba? Ano bang masasabi nyo? Hindi, ano tawag dito is, i-ask mo sarili mo na,
bakit ka nag-work? What sa are mga you multo doing ba? this? Para ba sa multo? Multo or para sa tao? I mean, you are there to care for the patients. You are there for the patients. So, balik ka talaga sa core mo na you are serving. So, you are taking care of the patients. Mawawala talaga yan. Hindi mawawala yung takot mo. Kasi alam mo na this patient needs this medication para mag-survive siya sa life. Yun talaga yung always na i-put mo sa mind mo. Tapos, wag mo talagang takutin yung self mo. Yun talagang number one. Kasi pag natatakot ka, parang doon na lumalabas yung mga hallucinations, mga tawag niyo, mga visions sa mind mo na pwede mong gagawa ng interpretations. So, just stay calm, relax, and just do your job. Because at the end of the day will end. Yun talaga. So, ano din, add ko lang, kasi, kunyari, para lang din yan, parang may fire ba? Di ba, pag may fire, yung nurses yung mag-lead ng saan yung exit, gano'n. So, siguro gano'n din pag may mga multo, dapat to remain calm, parang to remain strong. Kasi, yung mga pasyente, nakita nila tayo as parang, yung parang lead or parang model ba? Parang, kung takot yung nurse, parang nakakatakot din. Pero makita na strong yung nurse. Kung kang unang tatakbo, no? Hindi takot yung nurse, so we feel safe. Di ba? Dapat ganun. Saka ano din, pray, always pray. Yeah, exactly. Yeah. If you pray din. Tapos, they are also beings man sa world. So, give respect. So, if ever na feeling mo na parang na-angry na yung spirit, if nakakita ka man, mag-ask ka ng permission, I will pass here, dadaan po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi. Teka lang, tabi-tabi po, di ba? Doon din sa Cebu. Tabi-tabi po. So, walang po, kasi di ba napupo? Tabi-tabi. Nung pumunta ka ng UK, ano nang sinasabi mo? Giveaway. Ako, excuse me. Ganyan. Yun yung mga sinasabi ko. Kasi, they are living man with us. So, respect them. Baka na pa sila sa atin, no? Oo, di natin alam. Kasi yung iba kasi nakikita nila, nag-military, ganyan. Pero baka mga kapre sila ba na nakatira sa puno na yun, tapos tinanggal yung puno, tapos tapos nagalit sila. Again, respect lang. Respect lang talaga. So, yun lang. So, yun na rin ang advice mo kasi meron, for example, ngayon may mga student nurses ngayon na papasok pa lang sa duty, mag-affiliate pa lang, matatakutin, or maybe half open pa lang yung first third time eye. mag-night shift. First time mag-night shift. Di ba? Excited tayo mag-duty noon eh. Tapos lalo pag night shift, exciting. Plancha pa ng uniform. Diba? Bago mag-night shift tayo, parang, Mami, mag-night shift na ako ngayon. Ready na. Bili sa Starbucks. Diba? Anong advice mo na parang, para lumakas loob nila? Na, first is, maghanap ka ng kasama mo. Pasama ka muna ng mga colleagues mo na hindi din matatakutin para mag-gain mo din yung confidence mo, ay normal lang na may ganitong nangyayari. Tapos mag-ask ka din sa mga colleagues mo na mayroon ba kayong na-experience na ganito? Tapos paano nila ni shove off yon? So, shove off, diba? Ganun, charing. So, shove off. Pero yun, balik pa rin sa core na I'm serving the people, I'm taking care of the patients, mas priority ko yung patients kesa sa magiging scared ko. Although i-acknowledge mo yung feeling mo, pero you need to conquer it. Just be strong. Yan. Yes. Okay, thank you so much, Dorel. Thank you so much, Dorel, for your insights. Thank you so much. And sana more ghost stories to come. Hindi, Dorel, may part 2. Pag-open na yung third eye. I-open mo muna, tapos sabihan at yung third ear. Anyway, Dorel, saan ka nila makikita or where can they follow you? You can follow me on my social media platforms. TikTok, it's me Dorel. There's no space. It's me, DORELLE, and Instagram, it's me Dorel as well. Yes, yun lang. Okay. Last words, bro. Yeah, thank you again, TransferGo, for this episode, guys. If you gusto niyo mapadala ng pera sa Pilipinas, fast, reliable, easy to use app, TransferGo na yan. And ikaw, bro, may ano ka ba sasabihin? Yeah. So, to sum up, for me, advice ko sa mga nurses na matatakotin, always pray lang talaga. It's okay to be scared. Lahat naman tayo matatakotin, di ba? Pero, isipin nyo pa rin, patient care. Di ba? Iset aside nyo muna yung multo na yan. At talagang, respect din. Respect. And that's it. Wala naman na. Tsaka na pala, mas nakatakot yung buhay kaysa sa patay. Nakatakot yung buhay. And that is the Nurse the Show! Bye! See you next time. Thank you.
Nagustuhan niyo ba yung episode natin ngayon? Don't forget to hit that subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa chismis. This is your safe space, mga ka-Nurse Squad. We feel you, we hear you, and we are you. This is the Nurse Show. Dito ka belong.